Siya ay nagmula sa Negros Occidental. Lumaking galing sa hirap, isang dating security guard, at nangungupahan lamang sa isang informal settlers compound. Pero ngayon, ay nagmamay-ari na ng iba't ibang negosyo sa Luzon at Visayas. Nakatira na rin siya sa isang malaking bahay sa Quezon City. Kung dati, siya ang nagbabantay sa isang establishment na kanyang pinapasukan bilang isang security guard, ngayon ay mayroon na siyang sariling security guard para sa kanyang negosyo at tahanan. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Si Leo Rosarito ay ipinanganak noong August 6, 1971. Anak siya ni Ginoong Alfonso Rosarito at Ginang Trinidad Cargente. Pangpito siya sa 10 magkakapatid. Tanging si Leo lamang ang masasabing nagtagumpay sa kanilang magkakapatid. Ngunit si Leo ay sinusuportahan pa rin ang kanyang mga kapatid at mga pamangkin sa kanilang probinsya. Isang mabuting anak, ama at lolo si Leo. Kaya't alamin natin ang sikreto ng kanyang tagumpay at mga aral na kanyang natutunan. Magandang araw po, Ginoong Leo Rosarito. Maraming salamat po sa pagpapaunlak sa aming interview. Sino nga ba si Leo Rosarito? Maaari po ba magbahagi po kayo tungkol sa sarili niyo at kung saan po kayo lumaki? Ako po si Leo Rosarito, 53 taong gulang. Ako po ay nagmula sa libib na lugar ng Kawayan, Negros Occidental. Kung galing po kayo sa Negros, ilang taon na po kayo dito sa Manila? Ako po ay kasalukuyan nanirahan sa Manila ng 33 taon po. Ano po ang buhay niyo po nung bata pa po kayo? Masabi ko yung buhay ko nung kabataan po namin ay sadya po napaka mahirap po namin. Salat po kami sa pamumuhay. Wala po kaming pera, hirap sa pagkain. Ang tanong ko naman po ngayon is yung tungkol po sa magulang niyo po. Ano po ang trabaho po ng tatay niyo po dati? Ang tatay ko po ay isa lang pong magsasaka. At yung nanay niyo po? Ang nanay ko naman po ay may bahay lang po. So, housewife po. Opo. Ilan po kayo magkakapatid? 10 po kami magkapatid. Ako po ay pangpito sa aming magkapatid. So, paano po kayo nag-aaral? Nung nag-aaral po kami, sobra pong hirap yung dinanas namin ng pag-aaral namin. Kami po ay naglalakad ng mga 1 oras at kalahati upang makarating sa eskwelahan. Lahat po ba kayo nakapag-aral noon? Hindi po, sa kasalukuyan 2 lang po kami nakapag-aaral. Ano po yung naging sideline niyo po para magkapera po kayo nung nag-aaral noon? Marami po ang ginawa po namin sideline para makatulong po sa aming magulang. Yung pag-uuling po, charcoal, and then po yung pag-iista, yung pisik. May kagamitan po ba kayong ginamit ng charcoal farmer po kayo at nung nag-fishing po? Usually, yung sa charcoal naman po ay yung gamit na lang po ng ginano ay yung palakol kasi pinuputol lang yung kahoy and then pinaprocess namin maging uling. And then sa fishing naman po ay tanging bangka lang po yung gamit namin. Magkano po yung kinikita niyo po doon? Hindi naman ganun kalakihan kasi sa pagcha-charcoal namin napakahirap. Bali po sa 1 buwan after namin mag-process, siguro sa 1 buwan mayroon po kaming na mga 1,500. Nagkakasya po ba sa 10 po kayong magkakapatid? Hindi po, kasi talagang napakahirap po ng buhay doon. Ay yung papa ko po ay nagsasaka, pinagdagdag na lang namin po yung pagkakitaan. Mga kahirapan po na nadanas niyo po dati, ano po ang mga life lesson o aral na maibabahagi ninyo po sa kabataan niyo? Life lesson ko na may bahagi sa mga kabataan ngayon, dapat ay maging determinado sila at sipag at tiyaga sa pag-aaral at sundin yung mga payo ng mga magulang. Sa paaralan niyo po, ano po ang mga natutunan niyo po na nakatulong po sa inyo ngayon? Ang natutunan ko po sa paaralan ko, ang natutunan ko sa ngayon ay ang pagsusulat at pagbabasa. Yan po ay nagamit ko sa kasalukuyan. Noon, ano po yung pinangarap niyo po noong bata pa po kayo? Ang pinangarap ko po na ako'y bata pa ay makapagtapos ng pag-aaral at maging isang seaman.
Natupad niyo po ba yung pangarap niyo po na maging seaman? Hindi po. Pero, may experience po ba kayo doon? Nakapag-experience lang po ako, nakapag-apprentice lang po ako sa mga 3 months lang po sa local ship, mga barko. Kung maaari po ba, gusto niyo po ba ipasa o yung anak niyo po ang parang pag matupad po yung pangarap niyo po dati? Depende, pero para sa akin ay masaya na po ako kung ano po yung hilig po nila, kung anong pagustuhan nila. Ay masaya na po ako doon dahil susuportahan ko na lang sila. Kung pwede lang po tanongin, saan niyo po nakilala yung asawa ninyo po? Nakilala ko po yung asawa ko kasi siya po nung high school po kami, magkapitbahay lang po kami. Magkapitbahay kami nung tinitirahan kong boarding house doon sa pinag-aaralan namin ng high school. So, naging high school sweethearts po kayo? Opo, nung bago kami magtapos ng high school, naging kami po. Girlfriend ko na siya. Noon po, ano po ang pinangarap niyo po sa pamilya niyo? Pinapangarap ko sa pamilya ko yung mapag-aral ko yung pagtapos ko yung pag-aaral ng mga anak ko, mabigyan kong sapat na edukasyon at kabuhayan. Ilan po ang anak ninyo po? 4 po sila. Kamusta na po sila ngayon? Sa ngayon po, tapos na po sila ng pag-aaral yung 3. Mababait yung mga anak ko. Yung panganay ko po ay may 2 na po. May asawa at may 2 anak. Ganon din po yung pangalawa. At yung pangatlo, kasalukuyan nag-review ng board exam ng engineering. And then, ang youngest po namin ay kasalukuyan nag-aaral ng high school. Good. Parang napalaki niyo po sila ng maayos. Po. Paano po kayo bilang isang ama sa kanila? May big po ba kayo o maluwag po? Katamtaman lang po ang gusto ko sa kanila. Huwag na po yung kung anong tama lang. Hindi naman masyado maipit, hindi masyado maluwag. Nung nagsisimula pa lang po kayo sa pagpapamilya, ano pong mga naging trabaho ninyo? Nung nagsimula po akong pamilya, ang naging trabaho ko po ay naging isang security guard po. Nung time na po na yun, nung security guard pa po kayo, kasya po ba sa pamilya niyo yung kinikita niyo pong sahod? Hindi po. Talagang kapos yung kinikita ko. Kaya nag-isip ako na ibang sideline na pagkakitaan. Tulad ng ano po? Nagba-insan po ako ng computer scrap and then junk shop. In what point po ba? Bakit biglang naisip niyo po na magnegosyo? Dahil po kapos mo yung kinikita ko sa para sa aking pamilya, kaya nag-isip akong magnegosyo para po matustusan ang pamilya ko. Yung pamilya niyo po yung naka-inspire po sa inyo? Opo. Ano po yung sinimulan ninyong negosyo? Nagba-insan ako ng computer scrap and then junk shop. Anong taon po kayo nagsimula sa negosyo niyo po? 2006 po, nagsimula po ako magnegosyo. Ilang taon po kayo nung time na yun? That time, 35 years old pa lang ako. Sobrang bata niyo pa po pala, nag-start po kayo ng negosyo. Lumago po ba yung sinimulan niyo pong negosyo? Opo, sa Lubago po, sa kasalukuyan yung pa rin pinapatakbo kong negosyo. Nung lumago na po yung negosyo niyo, ano na po yung mga napundar niyo po? Nakapagpundar po ako ng mga sasakyan at saka lupain. After po lumago ng negosyo niyo, may iba pa po ba kayong negosyo bukod po sa junk shop? Sa kasalukuyan po, mayroon po akong resort, farm, and gasoline station. May tumulong po ba sa inyo para lumago po ang iyong negosyo? Opo, mayroon po. Yung asawa ko, pamilya ko. Nagkaroon po ba ng sitwasyon na nahirapan po kayo sa sinimulan yung negosyo? Mayroon po. Yung pong nalugi po ako, bumagsak po ang presyo ng kalakal. Nagpahina po ba yun sa loob mo na nung nagsisimula pa lang po kayo ng negosyo? Isa yun na nagpahina po sa akin, pero sinikap ko rin po na makabangon po ulit at para may pagpatuloy ng negosyo nito. Sa inyong palagay po, ano po yung pagkakamali na nagawa ninyo noon na dapat naiwasan nyo na lang? Pagkakamali ko po yung sobrang pagtitiwala sa tao.
Nagkaroon po ba kayo ng trust issue sa mga tao ninyo po? Opo, mayroon din po. Kaya ngayon sa kasalukuyan, halos kamag-anak ko na lang po. At kamag-anak ng asawa ko yung karamihan nagkatrabaho dito. Sa anong rason po? Para din po matulungan sila sa paghahanap buhay at matulungan din nila yung mga pamilya nila. Tama po, pamilya po dapat talaga yung makapagtiwala. Sa ngayon po, ilan na po ang junk shop ninyo? Sa kasalukuyan, may isa po kong trading company and then isa pong junk shop at mga branches po. Marami po kaming branches sa Pilipinas. Meron pa po sa Bacolod, sa Davao, Bicol, Tuguegarao at meron din sa Palawan. Ano po yung role ng asawa niyo po sa mga negosyo ninyo? Ang role po ng aking asawa sa pagdinegosyo, kasi siya po talagang taga-ingat yaman, siya po nagbabalanse po ng mga pera namin at siya po nag-a-advise din sa akin kapag masyado na akong stress. Siya, sa kasalukuyan na siya po lahat yung nagpapatakbo sa opisina. Abot po yung mga anak ninyo po, may naitutulong rin po ba sila sa mga... Opo, malaki po naitulong ng mga anak ko. Yung panganay ko po, siya po yung naghahawak po ng accounting. Ang pangalawa ko po, siya po yung project supervision. And then, yung iba naman po nang tumutulong na po pag-witness. Masasabi niyo rin po ba na successful na po kayo ngayon? Opo, masasabi ko successful na po ngayon kasi hindi lang tungkol sa pera, importante, masayang pamilya. At masaya rin po ako na nakikita ko yung mga anak ko na lumaki silang mabuting tao, na may takot sa Diyos. Masaya rin ako na nakikita ko na hindi na naranasan ang kahirapan na naranasan ko noon. Ano naman po ang mensahe ninyo po sa mga magulang at mga kabataan ngayon? Masasabi ko lang sa mga magulang, kailangan lang po maging matapang, tibay at lakas ng loob upang magpapagtagumpayan kung ano mang pagsubok sa buhay. And then sa mga maipayo ko sa mga kabataan sa ngayon, sundin po nila ang payo ng kanilang magulang, mag-aral ng mabuti, magpakabait, at may takot sa Diyos. Maraming salamat po sa inyo pong ibahagi sa amin ngayon. Marami po kami natutunan sa inyong karanasan. Maraming salamat po. Thank God bless you. Walang malas at swerte sa mundong ito. Anuman ang pagsubok ay mayroong katumbas na solusyon. Huwag tayong susuko sa laban ng buhay. Lahat tayo ay may pag-asa. Kung tayo ay may pangarap, taasan na natin at gumawa tayo ng paraan para maabot natin ito. Dahil sa huli, tayo ang gumagawa ng ating kapalaran.